Vice Mayor ng Bayan. Parang sinabi ko sikat na patay eh. Vice Mayor ng Bayan, Attorney Harold Respicio, who is, to my opinion, is one of the heroes of the 2025 election. Siya po ang nagbulgar. Palakpakan po natin. At patuloy na nagbubulgar at nagpapaliwanag ng mga anomalya sa eleksyon. Bagamat nanalo na siya, I've been thinking about it. Sa mahirap na pinagdaanan niya, nanalo, ayaw i-proclaim, tapos ewan ko kung paupuin. He's continuing this advocacy dahil totoo naman wala na ho tayo maaasahang matinong halalan sa darating na 28. And we are here because kami ho ang mga kasamahan ko dito, Colonel Vedran, General Sitoy, Attorney Glenn Magdamo, Attorney Undersecretary Eduardo Bringas, of course my father, Secretary Butch Belica. We've been at advocacies for decades. In 2013, we questioned the constitutionality of the pork barrel, PDAF, and DAP. We won that case. Pero kita natin, bawal ng pork barrel pero ginagawa pa rin. Ang abuso sa kapangyarihan, terrible po ngayon. Ngayon, nakakapanghuli ka na ng walang valid warrant. It doesn't matter who you are. Kita natin ang paglalapastangan sa pera ng bayan, kahit sa eleksyon, in guise of ayuda, AKAP, AIX, whatever. Pinagbabawal ang membership cards, bawal magbigay, pero tuloy-tuloy ang ayuda, pamimili ng boto. Tapos ngayon nakita natin, yung last hope na lang po natin sana, yung eleksyon, na para magkaroon ng maayos na pagbabago sa pagpapalit ng mga leader na inaasahan natin gagawa ng maayos para sa ating bansa. Imanenapula pa. Questionable, malinaw na pinaliliwanag sa pahayagan, sa TV, sa social media. Pero wala po. Everything went to deaf ears. Things don't masyadong mabilis ang nangyari. Napakaganda, mabilis nga ang eleksyon, pero napakahirap dahil hindi rin natin sigurado kung tama naman nilabas. So, ang puntos ko po, why are we here? We're here because bilang mga Pilipino, meron ho tayo lahat ipanan na sinumpaan. Nung atin pong ilatag ang ating saligang batas noong 1986, na itawid mo sa ipinaglaban ng ating mga batang bayani noong 1896. Ang mga Pilipino ay nagsama-sama para magkaisa na bumuo ng isang bansa na mag-i-embody ng kanilang mga aspirations, gumawa ng pamahalaang makatuwiran, makatarungan. It's in the preamble, just to build a just and humane society that will embody the aspirations of our people. A democratic country that is best expressed in and through the election. Yun po ang tanong natin ngayon. Does our country still embody those principles and those aspirations? So anong gagawin natin? We feel that the government has already become a government that serves the interests of the officials. Pahirap na po ang taong bayan, walang trabaho, taas ang presyo ng bilihin. Pag hinuli ka ng polis, wala kang magawa. Wala kang magawa. Kahit sino ka pa. Pagka nanalo ka sa eleksyon, sabi ng COMELEC, teka lang, DQ ka muna. Wala ka rin magawa. Pagka nilalapastangan ng pondo ng bayan, nilalabas mo sa media, nilalabas mo sa social media, pero dahil walang napaparusahan, dahil sila rin naman na nasa kapangyarihan,
wala rin tayong magawang mga Pilipino. Yung mga hinalal natin para paglingkuran tayo, ang mga naging amo natin na nagpapahirap sa atin. Sobrang laki po at lakas na kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis at sa COMELEC na nagpapahirap sa atin ngayon. Kailangan nating bawasan yan at nailatag po natin lahat yan sa saligang batas, sa konstitusyon. Tatakbo ka sa korte, election protest, tatakbo sa korte, but history tells us na 3 taon na hindi pa tapos ang kaso mo. Parang, tapos pag babayarin ka ng napakalaki, parang seemingly trying to discourage you from protesting. So meaning, you know, kung ano nangyari ng election, tapos na po yun. We have nothing against. Tapos na yan. Okay, let's forget about it. You know, bagamat hindi ako naniniwala sa resulta at maraming hindi naniniwala sa resulta, let's forget about it. Let's look at 2028. Maliban magbago ang automated election system na maging transparent at credible, wala po tayong maasahang pagbabago. Si General Sitoy later will tell you, ang ipaglaban natin, sana matuloy talaga dapat ang eleksyon sa 2028. Paliliwanag po ni General Sitoy yan. So we are here to ask the people. We will present po to you data. This will be a comprehensive report on the 2025 election. Pinagsama-sama na po namin lahat ng comments, lahat ng response ng NAMFREL, PPCRV, COMELEC, International Watchdogs, Attorney Respicio, Attorney Glenn Chong. Lahat na narinig natin, sinama-sama na ho namin, in-compile namin sa isang 3-minute video. Meron po kayong PowerPoint presentation that we will also give it to you. And then, also the, anong tawag nito? Mga findings and analysis and opinions ng mga IT team at legal team po namin para po pakita sa inyo. So, I'll give you a copy of the video. Mabilis po siya, 3 minutes, so please watch it carefully. Tapos, later on, biyak-biyakin po natin and I'm sure that Attorney Respicio will be able to elaborate even further yung mga items na makikita nyo rito. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, Brother Butch. Ang kabiyak. We're not here to incite rebellion or to call for revolution. But we want a change, no? And the election on 2028 will be crucial. That's why I'm glad that you're here to pave the way. Ewan po sila. Ewan ko sa, well, basta, for the record, hindi ako kasama dyan, ha? No, but seriously, ha? Talagang tama sinabi ni Butch, no? Ni Greco, our country is suffering so much. I have 2 grandsons, no? And I hope that their country will be good to them, no? When they have their own children. But is it possible? I'm so sad about the state of our nation. Okay, I don't know about BBM Will's report in his zona, no? Whether the country is in good hands or in bad hands. I leave it to you. So on that note, Brother Butch, would you like to show the presentation? I'm sorry, Greco. Ang title po pala, my father is Secretary of Force former Daligan. Presidential Assistant on Religious Affairs. Hindi yung video, pakita mo. Ang title po pala ng aming forum ay Eleksyon o Revolusyon? Yan po ang gusto namin tanong sa taong bayan. Ito po. Bakit ang daming nagdududa sa 2025 election? Illegal na software version. COMELEC said version 3.4 ang audited source code. Pero nung botohan, version 3.5 ang nakita sa machines. Hindi ito na-review at labag sa Republic Act 9369, tampering on election returns. Sa Butuan City, tama ang resibo ng botante, pero iba ang lumabas sa election return. Ibig sabihin, sa loob mismo ng makina nagaganap ang dayaan, transmission delays. Sabi ng COMELEC, real-time ang election return transmission. Pero NAMFREL got the first election return nearly 2 hours late dahil dumaan muna sa unauthorized server na tinatawag na Data Center 3. 5 million vote discrepancy. COMELEC admitted deleting 5 million votes. Pero sila lang ang gumawa ng cleaning. Walang watchman mula sa media or election watchdogs.
nawawalang BG party list vote. Sa posibilidad ng dayaan, we decided to jack up our membership campaign. So we printed over around 1.2 million membership cards and then listed our members. Umabot po kami ng 3 million. 3 million. And upon field validation, we got around more or less 600,000 votes. Pero 79,000 lang po ang lumabas. So, kinumpare po namin doon sa mga members na talagang bumoto kasi pero mga members naman na member pero hindi naman bumoto. Pero yung bumoto against doon sa inilabas po ng makina. So, those were done all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. And nakita namin at an average, each precinct o hanggang clustered precinct, hanggang pag pumasok na ng 10 ang boto ng BG, overvote na. Anyway, so mas skilled sila sa atin doon at this time. So okay na yun, 2028 na tayo. So you are a victim, and you are a victim. Your party list is a victim. Okay, so on that note, let us start salvo, and I would like to ask our good attorney to say the first opening statement. Alright, thank you everyone! Kapihan! Dito sa Kamuning! Thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me, Mr. Greco Bilgega. Napakagwapo mo talaga in person. Yeah, buddy! At si Big Boy, Butch, Makikika, sir! The Greek God. Ang gwapo-gwapo nila, sir. Maraming salamat po sa pag-invite kay Attorney Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po, umamin na po si Chairman George Garcia na nag-uusap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa Bohol at sinabi nga niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Eh, sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion eh, ano? Parang nagsasuggest, nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Dayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Sir, hindi nga. Sir, pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami pong lumalapit na report kay Attorney Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC, huwag muna nating banggitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na sir. Nasaan na yung ibinayad namin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Pero daw ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik na rin sa uli para mabayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-COMELEC, ano ba naman yan, sirs? Ngayon po, pinag-uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pambabayad sa COMELEC at dun sa obserba mismo dun sa ground na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una pong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi po ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version at iba na po ang hash ng software na yun, iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software, i-open source mo at kami ang mag-aral, makita natin kung ano ang nasa loob nun.
Ang isa po pong pagkakamali na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretso mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers. Sabay-sabay, Comelec servers at yung mga transparency servers. Para nga naman kapag nadaya ang Comelec, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia, kinokolate pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan kaya pinapadisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan. Kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para investigahan ang kanilang illegal na paggamit ng software, illegal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement yan. Dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greg Bilgega na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data, consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung na-observa natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Kasi baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag manual counting mo yan, syempre, nawala na yung opacity. Transparent na. Makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo yan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila, yung mga balotang binabasa nila, nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number 1, makiiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng eleksyon. Ang pangalawang problema po, ay yung problema sa transmission at pag-maintain ng database. Masosolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Belgica ay diretso mula sa automated counting machine, diretso kaagad sa blockchain. Ang blockchain po kasi, wala pong isang entity na nagko-control yan. Distributed po yan. Yung software po niyan ay open source. Hindi mo pwedeng dayain yan at maraming mga servers na independent na nagme-maintain ng lahat ng database niyan. Kaya kapag transmit mo mula sa automated counting machines papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon, o media, o tao na pwedeng mandaya niyan. Diretso kaagad, in real time, reflected kaagad, kita ng public kung saan yung source at kita kaagad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ipinapadala ng automated counting machines. At kapag nasa blockchain na, hindi mo na rin mababago yung final results na nandoon. Kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong election na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang nandun sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pag-transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine papunta sa mga servers. So pwede nilang i-manipulate sa gitna. Number 3, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yun, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan makiiwasan dahil yung software ay mabe-verify natin through manual counting, yung transmission at database ay maproprotektahan natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database, hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang suggestyon ni Mr. Greg Bilgega na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa pamamagitan ng paggamit ng parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating boto at paggamit ng blockchain, hindi na po mauulit yung mga daya ngayon. Kaya Chairman George Garcia at mga commissioner, alis na kayo dyan! Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greg Bilgega at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po ng ibinoto natin ay siyang totoong mauupo, mapoproklama at mamumuno sa atin. Maraming salamat, Tony. Parang showbiz, no? Parang showbiz. No, but really, seriously, that is a very serious allegation. Okay? So, I'll just ask a question now, before we call the others.
may possibility ba na mabilang ulit at malaman kung sino talaga nanalo for the next, at least within the next 3 years, may makakaupo pa rin? Pangalawa, ano kaya magagawa ng bagong kongreso, yung Congress, the 20th Congress, with regards to this? Yun na po. Sige, please. Yung first question nyo ay, ano? Yes. Sinabi, 3 days ago, sinabi ni Commissioner Ray Bulay, dinilit na daw yung files. O di-delete na lang, i-delete. Pero may backup yun. Hindi totoo yun. Under the law, 6 months from elections, from May 12, magbilang kayo ng 6 months, hindi dapat i-delete yun. Yung iba doon na-transmit na eh. And under the law, isa sa mga recipient ng transmission ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siguro may member dito ng KPP. So, hindi nyo kailangan humingi o mag-ask permission sa COMELEC na bumitaw sa non-disclosure agreement. Kasi yung mga watchdogs na PPCRV na ang friend nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Yung PPCRV na ang friend, hindi naman nakasulat sa batas yan eh. Ang nakasulat sa batas, Republic Act 9369, isa sa mga recipient ay KBP. So that data transmitted to the KBP belongs to KBP. That's by law. Nakasulat doon. Kahit nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Karapatan din yun. Kalampagin nyo yung KBP. That's yours. That data is yours. Na-send na yun. So, early transmission yun. Hindi kasama sa mga sa mga na-alter. Actually, 5 times na-alter yung transmissions from 7 of May 12 until nung dinalkar nila yung ating whistleblower dito na si ating bagong bayani, si Harold, idol ko to, alam mo. May I, 1 minute extension lang to your question. Yung anong sinasabing tinatamper yung software from version 3.4 to 3.5, ginagawa na nung araw ng Smartmatic yun. Kahit noong 2013 elections, wherein senatorial candidate ito si Greco, one of the victims. 2013 pa nabibiktima ito eh. So that answers the question. Pwede yung data nila is still very much alive and we can still pursue that data. The second question is, anong magagawa ng Congress? Unang-una, sa topic na ngayon, election na revolution, magkakaroon ng election doon eh. Habang nagre-revolution tayo, magkakaroon sila ng election doon for the speaker. Right now, just yesterday, nagkakagulo na eh. Sa magpili ng speaker, crucial yun ha. Tapos, yung electoral committee, meron sa kongreso na tinatawag na Committee on Suffrage. Sana yung mapunta doon sa Committee on Suffrage ay isang malinis na congressional representative. At doon tayo magpa-file ng ating mga follow-ups para i-pursue itong yung katanungan ni Sir Rod. Mamaya ng hapon. Kasi ano si Atty. Nindo, yung pangalan. Siguro, ako po si Atty. mga kaibigan. Ako ay nagsama kami ni Atty. Nel sa One Vote Movement noong 2010. Tinayo po namin yan isang citizens arm ng Congress. Pero wala kami maayos yung ating pagmulakad sa eleksyon. Ito man, hindi namin nakamit yung aming noon. Kaya nagsama naman kami ni Greco sa paglaban sa PIDAP, yung fourth party system, kaya yung PEDICA ruling. Nagsama ako doon, kahit na umiyo sa umpisa, talagang kalooban ng Panginoon, nagsama ako doon. Pangatlo, sinubok natin tumarap sa gobyerno at sulong pagbabago na nais natin yun. Ngunit, pakinggan ko na lang, i-quote ko na lang si Jack Maawatan. Hindi lang po.
Ito yung sabi niya, no? Dito sa mundong mapanliglang, ang hustisya paano makamtan. Iyong nailuklok na inaasahan, di ka man lang pakinggan. Agad-agad kang papatawan, ganyan ba ang kalakaran? Tunay na hindi maintindihan ng iba ang paninindigan, ang batas walang kinikilingan, ay apo dito mauwakan. Tayo lahat may sinumpaan, sa ligang batas ay ipaglaban, alituntunin ay isang katuparan, dapat sundin ang puso't isipan. Tinupad ayon sa katotohanan ang atas ng buong katupatan. Tunay na di maintindihan, itong mga ibang nahilang, mali na nga pinagpipilitan ay apo, tsak maawatan. Kapag hindi kayang awitan ang gusto ng maling paraan, mananakot at kakasuhan, kawaling may paninindigan. Itong mga salot sa lipunan dapat malaman ng taong bayan. Tunay na di maintindihan ba't sila nagkakaganyan. Dahil ba pera-pera lang ay apo, tsak maawatan. Sabi ng banal na kasulatan, papalayain ka ng katotohanan. Munalig dahil sa kalaunan, pangalan na kanilang lulayakan, Panginoon, ganap na nililisan, ito ang dapat panghawakan. Maling gawain ay binabalikan sa takdang araw, buhusgahan. Doon sa apoy na dagat-dagatan, sila naman ngayon ang sisigaw. Tsak maawatan. So, ang panawagan po, sabi na kanila ni Chairman Greco, no? Ating balik tanong ang sinasaad sa ating kasi yung ating konstitusyon, no? Doon sa konstitusyon meron tayo yung noong 1896, no? Yung katipunan ng itinaliya, meron tinatawag na kartilya kasi patignan ng Andres Bonifacio at sa kanila Emilio Jacinto na ang tanging mga pagpapaisa sa atin bilang isang bayan ay yung ating code of conduct. Ano ba tayo bilang mga Pilipino? Tayo yung nakikipagkapwa, tayo may bayanihan yung ginagawa, no? So yun ang kaya nagkaroon ng kapila. Pero ang nangyari nun, no? Ang nangyari nun, pagkatapos nung usbong na yung revolusyon, na isang tabi na yung kartilya, nag-recruit, ano nangyari, no? Alam niyo na, uhusgahan na. Yung nangyari sa Tejeros, parang multo pabalik-balik. Ano yung sinasabi sa Tejeros na nangyari? Multo pabalik-balik na dahilan kung bakit kayo nandito tayo dahil sa, yun pa rin ang problema natin, no? Yung nangyari kay Andres Bonifacio noon. Ngayon, noong 1986, meron ng milagro nangyari, no? At meron siguro yung stop nila, pwede pamigay na lang itong para ma-short yun tayo. Ang sinasabi ng ating code of conduct, sabi dyan, no? Meron tayong tipanan para mga Pilipino. No? Kaya sabi natin, we the sovereign Filipino people. No? Tapos deploy the aid of Mighty God, all the Almighty God. Ibig sabihin, yung tipan natin, hindi lang para sa atin, kundi pati sa Diyos. No? At ano yun, no? In order to build a just and humane society. Makatanungan ba at makatao ba ang ating lipunan ngayon? Ngayon, and so on and so forth, no? Yung susunod doon, yung tungkol sa demokrasya, no? At, pero meron tayong bawat Pilipino na responsibilidad. Ano yun? Ang mabuhay ayon sa rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Sino ba yung truth? Sino ba yung babalik para husgahan ang the living and the dead? Who will free us from the bondage of sin? Sino ba yung love? Sino ba yung turo sa atin ng equality? Sino ba ang Prince of Peace? Hindi ba si Kristo, si Christ? Kaya, regime of Christ and rule of law. Yan ang code of conduct natin. Regime of Christ, ROC, and rule of law, ROL. Rock and roll tayo ngayon. So yun ang po, maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. Okay, can we hear from the others, please? Gentlemen, please. Can we hear your piece? Wala naman sa ganitong forum. Although, maybe some
sabi nila, magkakaroon ka ng bias dyan pag sumama ka dyan. Pero ang forum na ito ay neutral. Wala tayong pinaglalaban dito. Ang problema lang, sa panahon ngayon, pag sumali, ang mga retired, kung may active man, sumali man lang sa forum, ang feedback agad ay inciting to religion. Ano yun? We are here, I am retired already in 2011. We are here to see to it that the truth is being fought for. Pinaglalaban natin ang katotohanan. So, paano natin malalaman kung ano yung mga katotohanan? Pinag-aralan na natin yan, elementary pa lang. Elementary pa lang tayo, tinuturuan na tayo na ang pag nagsinungaling ka, either you are suspended or dismissed from school. Ibig sabihin, masama yung nagsisinungaling. So ngayon, sa panahon ngayon, ay marami na tayong nakikita, matalino man o hindi. Alam natin kung sino yung nagsisinungaling. Nakikita natin sa panahon, nakikita natin sa mga sinasabi nila, na nagsisinungaling sila. So, we go to the election period. Sabi ni Chairman, tungkol sa eleksyon, nakikita ko yung scene ng forum, eleksyon o revolusyon. Sabi ko, masama na naman ang iisipin ng mga pulis nito. Nakarinig lang ng revolusyon, nagirgir na agad. Kung hindi nyo alam kung ibig sabihin ng tagirgir sa military, pag sa bakbakan, nagtatago lang, tagirgir na agad, o di kaya nagiging excited. Ganun ang term sa tagirgir sa labanan. So nakabasa lang ng revolusyon, tapos may military pa na involved sa forum. Sasabihin na naman nila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ano kayo? Matalino? Diba? So hindi, ang ibig sabihin ng tema natin is dapat may paglaban natin ang tunay na demokrasya through the election. Kasi ang karamihan sa mga tao nakikinig at nakikita sa panahon ngayon ay marami naman maririnig natin sa kanto, sa mga kalye. Ang gusto nila, revolusyon na kaagad. Ano kayo, sinuswerte? Hindi nga kayo nakatikim ng bakbakan na tunay. Masasabi kong bakbakan na tunay is may experience 128 encounters. So, hindi po solusyon ang revolusyon. Ang hinahanap natin na solusyon ng bayan ay tunay na eleksyon. Nakita naman natin na nakaraang eleksyon ay maraming mali na napupuna ng mga tao. Ang problema lang, ito naman ang mga nasa gobyerno, ang sasabihin lang nila, hayaan mo sila mag-file ng case. Buti naman ng 3 taon yan eh. So, tapos na yung term natin wala na, kahit na magkaso pa tayo nagawa na natin yung dapat natin gawin. Malalakas ng loob, di ba? Mag-file kayo ng case, even ordinary cases, tumatagal ng 1 to 2 years. Even sa Supreme Court, pero our experience, tumatagal ng more than 1 year. Mag-iisip ka lang ng importanteng pag-iisipan sa kaso, aabutin kayo ng matagal. Ano kayo? Di ba nag-aaral kayo na maging matalino? So, titingnan natin. Sa panahon ngayon, because I was invited to make an analysis of the situation sa intelligence kasi. May tinatawag kami na analysis of the national security situation. Kaya ibig sabihin, anong nangyayari sa bayan natin? So yan ang trabaho ng intelligence. By the way, 23 years din ako sa intelligence service. Kung wala naman siguro makapag-kontra sa sasabihin ko. So, yung analysis natin sa mga nangyayari ngayon,
kung titingnan natin yung current, yung sinasabi ko, huwag na natin gano'n yung nakaraan kasi marami naman talaga nangyayari ng nakaraan. Ang nangyayari ngayon, parang may preparation eh. Di ba? Marami ng senator, saka congressman nagsasabi tungkol sa 2028. Ibig sabihin noon, merong naghahanda para sa eleksyon sa 2028. Very clear. Di ba hindi naman kailangan maging bobo para maintindihan yun eh. Bakit nila sinasabi niyang 2028 election palagi? May naghahanda at merong kumukontra doon sa mga naghahanda. That's the truth. Sino nga makapag-deny niyan? So paano ihahanda? Actually, when we do elections, national elections, ang preparation for presidential election is not less than 2 years. 2025 na tayo ngayon. Kailangan by 2026, tama na ang paghahanda for 2028. Di ba ganun ang dapat? Ang tamang paghahanda ng isang kandidato is 2 years before the election. Kung midterm election o local election, maybe less than 2 years. Pero ang iba kasi 2025 pa lang parang naghahanda na eh. So how do you do it? Destroy the image of your enemies. How do you destroy the image of your enemies for 2 years? Propaganda and counter-propaganda. Paano mo gagawin? Araw-araw mo sabihin sa TV, sa radyo, impeachment, impeachment, impeachment. So bibigyan na yung mga tao ng issue na impeachment. Di ba ginagawa nila yan? That is preparation. Kasi kung gusto niya ng tamang pamamaraan, kung kakasuhan ninyo ang tao, kasuhan niyo sa korte. Hindi niyo kasuhan sa public opinion. So, yun ang masasabi ko ngayon. The other is, yung sa automated election, kasi may experience din ako when I was in Malaysia. We were observers doon sa election ng Australia. Sa Malaysia kami, pero yung election sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia. So lahat ng bumoboto sa Malaysia, sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia, yung counting. Every time you vote through the ATM, ang voting sa Australia is through the ATM. Pag bumoto ka sa kandidato mo, automatic makikita mo na +1, +1, +1, +1. So makikita mo sa screen ang bilang ng mga bumoboto. So sana kung magagawa natin yung gano'n, mas maganda. So yun lang ang initially masasabi ko sa ngayon siguro. Yun lang, inaano ko yung mga pulis kasi, binawaringan na lang natin. Huwag nyo naman iibitin masyado yung mga tao na nagsasalita ng katotohanan. Kasi darating ang panahon na ang tao naman ay mapupuno na rin eh. Pag napuno na ang mga tao, remember na mas marami ang may armas kaysa pulis at military. Remember that. Yan ang tandaan niyo. Thank you po. Thank you. Thank you very much. Can we hear from you, sir? Election na revolution. Yung sinabi ni General Gapon, di yung ganun yung sa revolusyon ha. Yung ngayon, iba, mabait yung hapon. Pero lang yun. Okay. Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Umarap ka sa amin. Ilang beses na kami umarap sa iyo. Diyan sa Intramuros. Para bang wala kang naramdaman. Pero alam ko, narinig mo kami. Kaya George Garcia,
pag ikaw pa ang umubo sa 2028, magkasubukan tayo. Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. We are United People's Initiative. Kasama ba tayo sa United? Kayo ba kasama pala? Hindi, matanong lang kayo kasi baka sigaw ka ng sigaw dito, ako lang pala ang People's Initiative na ako lang nag-iisa. Pag sinabing People's Initiative, tayong lahat, di ba? Tama hindi? Tama? Tama hindi? Okay, tama. George Garcia, taong bayan, ang kalaban mo. Ha? Ang kapal mo. Humarap ka. Sagutin mo ang lahat na mga akusasyon sa'yo, ang mga tanong sa'yo, sagutin mo. Napakawalang iya mo. Hindi mo kami pinapansin. Taong bayan kami, nakikiusap. George Garcia, kami pong mga Pilipino na humihiling ng katahimikan. Ayaw namin ng gulo. Kami ni Sir General Simoy, tapos na kami sa gulo. Baka itong aming huling hininga namin ay mapupunta pa kami doon. At kasama si Attorney General Garcia, yung nasa kanan po, bago dating, siya po ay isa po siyang general na abogado rin. Isa rin siyang biktima. Siya rin sa biktima ni George Garcia. Ay, paras pala kayo, ano? Magkamag-anak pala po, magkamag-anak sila ni George Garcia. Pero si Sir na lang mamaya magpapaliwanag yan, ano? Si Sir na lang papaliwanag. Ako, ang ini-discuss ko na lang, yung kapal ng mukha ni George Garcia. Kasi pag nagpaliwanag pa ako, baka bukas tayo matatapos kasi lang, magpapaliwanag sila, di ba? So ang akin na lang sasabihin dito, Attorney George Garcia, ang kapal ng mukha mo talaga. Ayaw mo kaming harapin. Harapin mo kami. Kung tunay kang Pilipino, harapin mo kami. Kami ay humihiling ng tamang kasagutan. Ang problema sa'yo, may nakatutok na kutsilya sa likod mo eh. Kaya hindi kaya ka makapagsalita. Ayun lang ang aking akala. Pero nakikiusap ako, Attorney Garcia. Sana lahat ng mga kahilingan ng taong bayan, ng Pilipino, sagutin mo, harapin mo. Huwag kang matakot. Kasi kung hindi mo harapin yan, pag ang Pilipino nagalit, sinisigurado ko, may kalalakyan ka. Pero kinurik ninyo sir yung revolusyon na. Revolusyon tayo! Di ba? Revolusyon para sa Comelec, para magising. Mahirap naman sa iyo, puro natakot tayo sa revolusyon. Bakit? Ang revolusyon ba ay ibig sabihin, makipagpatayan tayo lahat? Yun bang ibig sabihin doon? Hindi. Revolusyon sa Comelec na dapat mag-isip sila, sagutin nila yung mga katanungan natin. Yun ang point namin. Kasi, hirap. Lagi na lang panakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marcos, tinarantado mo ang batas, pero kami tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitan nyo kami ng batas, pero kayo ay hindi sumusunod sa batas ng batas ng Pilipinas. Walang iya kayo. Kayo ang hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo, hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kaya dapat tayo lahat mag-isip, ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya ako nagagalit, kaya ako bumuo ng Pilipino Kilan Forces para magkaisa tayo, labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanonood tayo ng Sokre o media, may gera, pero ang bayang Pilipinas, parang walang naramdaman nangyayari sa bansa. Because they are busy for political activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganon ang Marcos administration. Napakawalang iya.
ang administrasyon na ito. Mula ako pinanganak 1960. Ang edad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administrasyon ang walang hiya. Bakit ko nasabi yun? Ang tagal ko na subaybay eh. Yung ama niya. Sinuportahan ko yan. Noong election, 2022. 6 million more or less ang naitulong kong boto sa kanila. According to my ground commanders, sir, more or less 6 million kami na tumulong at kami ay nangangampay na magkasama kami ni General Simoy. Pero walang iyak kami. Kaya ako, nung pumasok ng 2024, dahan-dahan na ako nagsalita laban sa Marcos administration. Laban sa Marcos administration. Kaya, mga kababayan ko, in regards to yung napipitong giyera, para makasubaybay lang kayo sa mangyayaring gagawin ninyo kung sakaling mapalaban tayo ng giyera, may lecture po ako, training, online. Panoorin nyo na po sa YouTube ko, no? Makabayan Informative Channel. Nandoon yung lecture ko kung anong gagawin natin in case of war. Mayroon akong 3 kuweba diyan sa parte ng Rizal. They can accommodate more or less 3 million Pilipino. Kaya pag sakaling nagsunod-sunod na patakan dito, pumunta na kayo, hanapin nyo ako. Pero panoorin nyo lang sa Makabayan Informative Channel. May channel sa Northern Luzon Command ko, yung commander ko sa Northern Luzon, ay meron rin silang YouTube, Pinoy Insight. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino nagmamahal. Thank Thank you very much. Thank you very much. General, lahat tayo. Salamat Panginoon, we have freedom of speech. And you can call anybody an SOB as long as you can prove it. Okay? Anyway, before that, I may ask our latecomer to say his piece. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Virgil Garcia. Ako po yung isa sa complainant against Speaker Romualdez for yung complaint namin na falsification of public of legislative documents. Ako din po yung nag-file ng petition for disqualification sa mga Tulfo. On 3 grounds. Hindi naman po siguro sub judice na sabihin ko lang yung grounds ano yung aking bakit ko sila pinapadisqualify. Sabi ko, under the Constitution, bawal ang political dynasty. Of course, kailangan ng definition. Pero sabi ko, pagkarapalan na, baka naman pwedeng hindi na natin antayin ng definition. Kasi halimbawa na lang, sabi ko, merong ginagahasa sa harap mo, hindi defined as a crime, hindi mo ba pwedeng awatin? So, parang ganon. I stated na vulgar, blatant violation of the Constitution, which was ratified by the people. It's a test case, so we will find out whether the Supreme Court will agree with me or not. The other 2 issues I raised is yung natural born status ng mga Tulfo. I am saying that they are no longer natural born Filipinos, which is a requirement for constitutional offices, which is the President, the Vice President, Senator, and mga representative sa mababang kapulungan sa Kamara. And it is incumbent upon them. The burden is on them to prove that they still possess the status of a natural-born Filipino because it is a constitutional requirement. Such being the case, sila dapat ang mag-prove sa COMELEC na sila ay natural-born Filipinos pa. The last item I raised has relation to the case na decision ng Supreme Court sa kaso ni Grace po, where the Supreme Court, by a vote of 7 affirmative votes lang, voted to strip the COMELEC of their constitutional jurisdiction to pre-screen candidates. Kaya kung mapapansin po ninyo yung ating mga certificate of candidacy, wala pong nationality, walang citizenship. And so, anybody can just file and then
If you win, that's the only time, sabi ng Supreme Court sa case ni Grace po, that's the only time that you can contest the citizenship of the winning candidate in an electoral protest through a warrant of proceeding. Hindi po ganun yung hindi po ganun yung sinasabi sa ating saligang batas. Any contest relating to election, meron pong jurisdiction ang COMELEC before the election happens. So, pwedeng mag-disqualify ng candidate kung hindi ka natural-born Filipino. Or if a Filipino citizen in the case of governor or other offices. So, mahaba po yung pagpapakilala ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. Okay, before I ask the media for questions, I just want to bring up two items, gentlemen. Number one, the last election saw the Duterte party garnering more seats. Is there a possibility that this will change the picture? Pangalawang question, and this is my last question. Sir, would there be a foreign power involved in this problem of ours? Meron kaya nagmamanipulate sa atin? Hindi na po ang tanong ko. Then before that, I'll ask the media. Anybody can ask. Sa atin po, wala pong nagmamando sa kung ano mangyayari sa bayan natin. We even tried, of course, we tried doon sa bagong nanalo si President Trump. People tried and asked him kung may tulong. Ang sagot lang doon he do not want to be biased. Ibig sabihin wala siyang mapapanigan. But the Filipinos should help and solve their own problem first before I can help them. Thank you. The next question. The next question about the Duterte party people. Yung sa Duterte, ang kasi yung plano, nakikita naman natin sa resulta, although maraming question. Kung titingnan natin yung celebration sa birthday ni President Duterte, former President Duterte, yun ang bumoto sa mga kandidato niya pero speculation pa lang yun. But it is being shown to the public this is our voting population. Very clear naman yung indicator na yun So, nadagdagan yun nung may mga endorsement. So, expected na sana panalo yung mga kandidato. Pero, may question kasi sa COMELEC. Hindi natin malalaman kung anong nangyari sa COMELEC. Kaya nga nasabi ko kanina na parang may usapan na hayaan mo silang mag-complain, hayaan mo silang mag-file ng case. Kaya ang sagot palagi ng COMELEC, you file the case sa Supreme Court. So, ibig sabihin, hayaan mo silang mag-file ng case, sabihin mo na lang yan. Then, may mga issue na nilalabas, for example, yung kay Atty. Respicio. Ang sagot, fake news, without any explanation. Ano yun? When you say something that is wrong, you should be able to explain in detail bakit mali. Na hindi naman ini-explain bakit mali. So kung expert yung nag-i-explain, hindi mo masasabing mali. Kasi pinag-aaralan nila yan Kasama ng kagaya ng mga lawyers. Pag tinatanong namin yung mga lawyers na mali yung opinion niya sa kaso, ang sasabihin lang sa amin, lawyer ka ba? Diba? I can say this because I was invited sa legal aspects of countering terrorism in the United States, the Defense Institute of Legal Studies. Nagtataka ako, bakit ako ang imbita? Hindi naman ako lawyer. Yung audience ko from 157 countries. All lawyers. Bakit ako? Isa lang ang sabi niya, you have the experience.
Thank you. Okay, Sir, open. sir, Please. sir. Sige, kayo mag-flex. Sige. Good Identify mo- yourself. Identify Yes. yourself. Good morning. I'm Vic Saminta from Net 25. I would like to address my question. Anybody from the panel? Sir, the title of your advocacy is revolution or election or revolution. Election, we know, through ballot. Revolution, there are two sides of the coin. It's either armed struggle or peaceful revolution like what happened to EDSA 1 and 2. My question is, are you insinuating to call for another EDSA regarding what is happening in our country? Anybody? Anybody from the panel? Nabanggit ko na po kanina, na pagbase sa ating preamble, meron tayong Code of Conduct, yung regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Na ibig sabihin lang yun is regime of Christ. At saka yung rule of law. Na bawat Pilipino dapat na pinamumuhay. Kaya ang minumungkahin namin na eleksyon ay mamili kayo ngayon. Tayo ba ay tutugon doon sa ating Code of Conduct o piliin nyo na patuloy natin ipamuhay yung buhay natin ngayon. No? Ang walang pagbabago. At ang revolusyon na aming paanyaya sa inyo ay revolution from within. Ibig sabihin, spiritual revolution. Yung pagbabago ay mag-upisa sa bawat isa sa atin. No? Nakikita natin lahat ng problema, pero ang problema, pag bawat turo natin, na kayo ang problema, nakatulong at natulong dahil sa atin. Unahin natin yung sa ating sarili, siyasatin natin, yun ang revolusyon na aming kahit kaya makibaka, huwag matakot, manampalataya, sumama. Sama-sama tayong lumaban. Eleksyon para sa revolusyon, aksyon ng solusyon. Handa na pa kayong lahat. Ang himig natin ang inyong awitin. Huwag tayo magsama-sama sa langit ng pag-asa. Rock and roll, take over. Thank you very much. Sir, Okay. okay. Kaya nga, nabasa ko yung nakasulat election na revolution. Kaya nga kami nandito, as I explained earlier, ayaw kasi namin ng gulo. Kaya paglalaban na lang natin na matutuloy yung election sa 2028 yung sa tamang pamamaraan. Kaya nga, is a choice eh. Kaya nakalagay kasi doon. Kasi ito nagagaling sa salitang kanto kasi itong election o revolution eh. Ang sabi ng mga tao eh, sir, dapat mag-inom na kayo. Nangyayari ito during the time of era. Maraming nagkukonbinsi sa armed forces. Eh nakikita naman siguro ng armed forces noon na mali-mali na yung nangyayari sa bayan. Kaya ang tumayo, si General Enrile. General Reyes, I mean. Ang problema naman, ay nagkaroon naman siya ng kasong korupsyon. Di ba yun ang nasa istorya? Magre-retire na ako noon eh. Tsaka wala ako dito sa bansa, kaya hindi ako So, although hindi totoo yung mga sinasabi tungkol sa kanya, I know, because I was special staff of General Reyes before I went to Malaysia. So, kilala ko yung mga chief of staff ng araw. So, sa ngayon, naririnig natin, karamihan sa lalo na yung mga mga nasa barangay, yung mga medyo hindi nakapag-aral na mabuti. Yun ang sinaano nila siya, gumawa natin ng ang sagot namin hindi kailangan ang armadong pakikibaka. Kaya nga natin nilabanan yung Communist Party of the Philippines dahil yun ang gusto nila eh, armadong pakikibaka. Hindi kailangan yun. So, kaya yung sa tanong mo, hindi kailangan yung armadong pakikibaka. Ang kailangan natin,
armado ng katalinuhan ang mga tao natin. So, kailangan natin ng information. Okay, thank you, sir. So, with the... Okay. Okay, sir. Sadaya lang, may sila. Gusto ko lang itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino, kagabi ay napag-usapan namin ng team ng Filipino Guerrilla Forces na itong katagan na ito hindi dapat natin makalimutan at yun ang kasagutan ng mga tanong niya kanina. Kahapon, nandun kami sa press conference sa Quezon City Circle in regards naman doon sa Tambalos resign. Nandun kami. Ngayon, gusto kong napag-isipan ko na, pero napabanggit ko na rin ito, pero gusto ko itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino, lahat tayo ng elementary, di ba? Yung panunumpa sa watawat. Yung panunumpa sa watawat, may nakasaad doon na tayo ay may obligasyong tingnan ang ating bansang Pilipinas. So, pag hindi tayo nakialam sa nangyari sa ating bansa, parang hindi mo natutuhan yung panunumpa sa watawat. So sa akin lahat ng vlog ko, ang prayer ko doon, lagi yung panunumpa sa watawat. Itong ginagawa natin ngayon, ay ito ay yung sinusumpa natin sa watawat. Na dapat pakialaman natin ang ating bansa para mapunta sa mabuting Pilipinas. Yun lang po. Okay. Sir Cornejo, will you please allow me to propound another question? Go ahead, go ahead. The one question is addressed to Chairman Greco Belica. Sir, you have the video presentation regarding on your advocacy to we should have the hybrid election in 2028. We know by the facts that every election since 1998, after the passage of Republic Act 8436 and amended by Republic Act 9369, authorizing the COMELEC to use automated system in our national elections. My question is, this is guaranteed by legislation. In the coming 20th Congress, what action you will do? Are you going to ask Congress to amend Republic Act 9369? Definitely, sir. Yan na po ang ginagawa natin ngayon. So, nananawagan na po tayo ngayon for the amendment of such. And our legal team is also talking about filing cases in the Supreme Court questioning the constitutionality of a fully automated election because, as we see, it robs us of transparency and integrity and credibility of the election, which is essential to an election. To Congress, ito na po ang ating panawagan dahil sila naman po ang nandyan. We will try to reach out even to the Speaker, diba? To all, democracy-loving Filipinos na work on, sino ba gusto madaya? When you talk about a hybrid election, whether nanalo or natalo ka, ayaw mo madaya dahil you don't want to end up paying someone, whether from COMELEC or outside COMELEC, or nagpapanggap para manalo or matalo yung kalaban. So, I think, kaya po namin sinisimulan ito, and we plan to hold a series of forums ng election o revolution all over the Philippines in media and social media. Dahil, in connection, gusto ko nating ilatag ang tanong na yan sa tao. We went through the election many times. Even the 2025 election, we went through the election. Pero parang walang hope kung hindi naman mabibilang or wala kang tiwala sa naging resulta ng election. So, tao na mamili. At iniimbitahin din namin mamili ang Kongreso, ang Senado, ang Office of the President. Sila rin ang mamili. Ano ba? Election o revolution? So, ang puntos po dyan, tayong lahat, pili tayo ano bang gusto natin at suriin natin kung bakit, ano ba ang pros and cons. If we go through election, paano? Anong disadvantages? If we go through a revolution,
paano, ano ba ang advantage and disadvantage. And then we choose, hindi ho inciting, tatawirin ko na yung tanong niyo po, to rebellion or to sedition na aming ginagawa. This is an honest question that we are posting to the Filipinos dahil gaya ng sinabi namin kanina, pag binalikan natin ang ating preamble at ating saligang batas, the very reason we came together to unite as a country and wrote down our Constitution is to build a just and humane society that will embody the aspirations of the Filipino. Sinama pa natin ang Diyos sa usapan at tipanan na yan. Sabi niya, tayo mga Pilipino sa tulong ng ating Diyos. So ito po isang tipanan na binabalikan at inilalatan natin sa bawat Pilipino, opisyal or hindi. Anong gusto natin gawin ngayon? Okay, Chairman, I hope you agree with me that the result of this election, the 2025 midterm election. Now, according to the final result of the election, 317 congressmen, including party list representatives, will compose the 20th Congress. Only 97 is the first termer. How optimistic you are when you ask the 20th Congress to amend the Republic Act 9369 so that we can have the hybrid elections. Kasi kung titignan natin, this is not the first time na may clamor, may cry na bumalik tayo sa hybrid or even manual. Kasi every time na magkaroon tayo ng election, since na pumasok tayo, we enter into automated elections, laging may question. So, are you still optimistic with the composition of the 20th Congress that these initiatives will be approved or passed in the 20th Congress? Sa Kongreso siguro, hindi, pero optimistic ako sa taong bayan. Ang tanong kong ito, na ibinibigay natin sa taong bayan at sa Kongreso. Ano ba gusto ninyo? Eleksyon o revolusyon? So, I think ang reaksyon po ng taong bayan will depend sa reaksyon ng Kongreso at mga opisyal. Pag sinabi natin na, ano ba gusto mo, eleksyon o revolusyon? Pag sinabi ng Kongreso, eleksyon. Ayun pala eh. So, itong klaseng eleksyon na pagbabago na gusto namin. Pag sinabi ng Kongreso, hindi, ayaw namin yan, gusto namin ito. Sagutin din ng taong bayan, ano gusto nyo? Pag-isipan nyo mabuti, mamili tayo bilang bansa. Eleksyon? Kasi pareho po pagbabago yun eh. If we go through election, pagbabago. If we go through revolution, pagbabago. If we go through a peaceful revolution, pagbabago. Mamimili lang tayo ano ba ang gusto natin now. Okay. Tayo lahat. Okay, one last na lang, promise. My question is addressed to Attorney Respicio. Attorney, you did mention a while ago na you're accusing Chairman Garcia of COMELEC na marami siyang mga ginagawa, mga hocus-pocus dyan sa katatapos ng eleksyon. Ang tanong ko po, we know by the facts also that Chairman Garcia, and COMELEC chairman, is an impeachable official. So are you going to file also an impeachment case against Chairman Garcia in the 20th Congress? Ang impeachment po ay ini-initiate ng isang miyembro ng Kongreso. Kung ang mag-i-initiate po ay isang pribadong individual na katulad ko, kailangan po ng endorsement ng isang miyembro ng isang Kongreso. Wala pa akong kakilalang mag-i-endorse sa akin. Kung meron po, i-refer niyo po sa akin at ako po ang magsusulat ng petisyon. Okay. Very good. Okay. Question? Yes, sir. Jason po ng SM9 News. Sir, first question po. Para lang ano natin, sir. For 2028 elections, for Sir Greco and kay Attorney Harold and sa other resource persons natin, may pangamba po ba tayo na baka muling mangyari ang naganap po ng 2025 elections? At ano po ba ang dapat gawin para matiyak na hindi po ito maulit? And
meron pa po bang pag-asa na may pagbabago sa 2028 elections under the Marcos administration? First of all, ano unang tanong ko yan? Unang tanong ko? If may pangamba tayo, sir, na baka maulit yung Yeah, nag-Europe. definitely. That's why we are here talking about a hybrid blockchain system of election for 2028 para hindi na ho mangyari yung nangyari today. Ibig sabihin, transparent and mas credible. Nakikita kasi natin lahat at nasusubaybayan ng transmission ng boto. Sa presinto, nakikita na natin, ang mga watchers natin, ito talaga ang boto. Kaya pag itinransmit, alam natin na kung tama or mali yung itinransmit. What is 1 day or additional 2 days for a credible and transparent election? That is nothing. Pero na makapayapaan at kasiguraduhan ng bawat isa na nabilang ang boto nila. So I think that is a very wise road to take for the Philippines. Kaya sa kada eleksyon, may nagreklamo, di naman yan ang boto namin, you know. Kaya pagka malinaw, wala problema. Number 1. Number 2, sir, ano po? If paano po natin matitiyak na yan po ay magagawa yung hybrid and may pag-asa ba under the Marcos administration na yan po ay mangyayari? Well, kailangan walang katiyakan dahil syempre ito po ay salang-alang sa desisyon, unang-una ng Diyos, pangalawa ng mga opisyal, pangatlo ng tao. You know, yun nga po ang tanong natin sa Pilipino ngayon eh. Paano, ano ang gusto nyo? Eleksyon o revolusyon? Ano natin is mga opisyal, ano ang gusto nyo? And then gawin natin kung anong dapat. Ang sigurado ko po, ipaliliwanag namin ito sa taong bayan. Para matanong, si Harold, ang ating mga kasamahan, paliwanag natin ang media, paliwanag natin sa taong bayan para yung mga taong bayan din na mag-isip at manawagan dahil pagka ganito lang po ang deadlock na ang nasa kapangyarihan is using power that it borrowed against the lender, then we should come together again as a sovereign Filipino people and do what we have to do and call out the truth. Yun lang po natin siya sabi. Wala naman pong masama doon. Third, sir. Yun na, sir, na ano po natin. Salamat. Pero ang realidad on the ground, sir, kasi yung 2025 elections, nakita po natin lahat po ng mga kababayan, especially online sa social media, active po talaga sila na dapat credible, na nanawagan sila na yung transparency. Pero yun nga, sir, na-overpower sila because of the Power. power na. Kaya nga po, we go back to the Constitution, to the preamble of the Constitution. Everybody has to realize that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God, yan man nakapwesto na yan. Pahiram na kapangyarihan lang yan. Nawawala ho sa pwesto yan ang Pilipino na nananatili. So, let's, so mamili ho tayo ngayon, and that is why we are here, and that is why we will go around the Philippines, be on media and social media, to ask the Filipino, saan natin dadalhin ang ating bansa? Anong gagawin natin sa ating kinabukasan? Kung hindi aaksyonan ng pamahalaan, paano at anong gagawin natin sa ating kalayaan? Sir, kanina po, one of the research person, particularly si Sir Metran, ay nasabi niya po kay Chairman Garcia na kapag kayo po ang umupo sa 2028, magkakasabukan tayo. Are we parang suggesting po na dapat nang bumaba or mag-resign si Chairman Garcia para matiyak yung integridad sa 2028 elections? Kasi commissioner siya, no, independent. Di ba? Imbis ng proseso dyan. Pero kung lumayas siya dyan, mas maganda. So ang sinasabi ko lang dito, lumayas na siya, baka ang taong bayan ay magalit sa kanya, baka wala na siya mapuntahan. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Attorney Garcia, Attorney George Garcia, kasi nandito si Attorney. Nakikiusap ako kasama ang bayang Pilipinas, ang mga Pilipino, kasama ko na naghihikayat kung may hiya pa siya, umalis na lang siya para hindi ma-impeach.
Pero sino bang i-impeach sa kanya? Ikakapi niya lang ng Congress eh. Wala. So, ibig sabihin, makikiusap na lang tayo. Ngayon, hanggang pakiusap na lang tayo, di ba? Sabi mo kanina na sa social media, sa taong bayan, ay kumikilos, kailangan talaga transparent, pero tinatarantado pa rin tayo. So, pagtarantaduhan na lang tayo. Ano yung pagtatarantado? Bahala na kayo mag-isip nun. Oh, salamat. Sir, clarification. Sir, yung sentiment po natin, hindi lang po sa inyo, sentiment po yan ng mga kasama pa natin, mga retired military officials. Tama po, sir, no? Senior siya. Sentimento ba? Yung sa amin is we want to have a proper and peaceful election by 2028. Yun po ang sentiment ng mga karamihan sa amin. Kasi yung sinabi ko kanina, nakadaan na kami sa gulo eh. Nasubukan na namin ang gulo. So, kailangan na ano bang positive action depende doon sa tanong mo na magagawa natin tungkol sa eleksyon. So, sinasabi naman dito sa ibang resource persons na we will try to ask Congress. So, anong positive action? Then, to the help maybe of media, na yung sa Congress kasi pag gumawa ng batas and amendment sa laws, ay may consultation. So, we will force Congress to make the consultation about election reform public through the media. Di ba ginagawa nila sa Quadcom tsaka sa Tricom na almost maabot pa yata ng more than 12 hours yung deliberation eh. So, when it comes to election reform agenda in Congress, kailangan tumulong yung media to make this consultation public para alam ng mga tao kung ano yung ginagawa nila. So, yun lang ang initial positive action that we can take. Okay? Dagdag ko lang muna, sir, no? Para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, sasagutin natin, ano? Sentimento ba ng mga retired o ng mga military o ng men in uniform personnel, kasama siyempre pag sinabing men in uniform personnel, lahat ng mga nakikita natin sa Pilipinas na naka-uniforme, Coast Guard, ano pa man, ang sentimento nila, base sa mga kausap ko, mga kasama ko, nag-aantay na lang sila. Nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi tayo kumikilos? Pumapayag tayo na tinatarantado tayo. So, nag-aantay na lang kami na ng taong bayan ang kikilos. At yan ay karapatan natin. Thank you. Thank you. Very short lang, no? Kasi may fixation tayo kay Chairman George Garcia. Hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 election. Kasi before he became chairman, commissioner siya. So yung suma total from the time na commissioner siya, dapat yung 7th year niya na hindi na siya nakupong chairman. So hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 elections. Okay, last again. Good morning po. Nilo Jaman from Filipino and Business Mirror. Gusto namin malaman kung ano ang masasabi tungkol sa disqualification or move to disqualify the Duterte Youth party list. Imagine, number 2 sila sa party list, di ba? Sa votes, gano'n. Parang galit na galit si George Garcia kay Cardema. Parang gano'n. Ang second po, yung what can you say about Joe Oy of 6th District of Manila, disqualified na siya. Pumasok si Benny Abante. Joe Oy. So ano pong comment niyo po doon? Election related naman. Thank you po. Especially yung Duterte Youth Party List. I'll reserve my answer later. So, unahin natin mga abogado. Siguro, my participation is purely cerebral. Walang tinikilingan. Okay.
Kapag ang isang nahirang ay na-disqualify, siya yung majority vote, hindi automatic na iuupo mo yung second kasi hindi naman majority, kaya nga boto majority ay yung pinakamaraming boto. Hindi mo pupunta sa kanya yung boto hindi naipunta sa boto, binoto niya na disqualify. Hindi ba? So kung sa gano'n, tignan mo yung mga mayor, di ba? Disqualify. Hindi naman makapalit yung kalaban niya, kundi yung vice mayor. Ganon din yung prinsipyo kapag sa anumang posisyon, no? Dapat magkaroon ng eleksyon. No? Yun ang sinasabi sa... Yun ang democratic process talaga. So, Kung yung ground ng disqualification ng Duterte youth ay yung first nominee nila, sinabi niya Cardema surname niya kahit hindi pa siya kasal sa kay Mr. Cardema. Parang medyo kaalanganin na katwiran yun eh. Pag umakyat yan sa Supreme Court, medyo